Sa ibang balita, kasunod ng mga nagdaang kalamidad, pinamamadali na ng Education Department ang konstruksyon ng mga paaralan sa Davao Occidental para magamit na ng mga estudyante. Maglalaan ng halos 3 milyong piso ang gobyerno para sa ground operations ng rehabilitasyon ng mga paaralan habang 2 milyong piso naman sa clean at clearing operations. Tunghayan ng detalye sa balita ni Jillian Ejercito. Isinusulong ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang mabilisang pagpapatupad ng rehabilitasyon sa mga pampublikong paaralang napinsala ng kalamidad sa Davao Occidental. Matapos ang hagupit ng sunod-sunod na lindol at flash floods nitong mga nakaraang linggo sa Davao Occidental, pinangunahan ni DepEd Secretary Sonny Angara kasama sina Cabinet Secretary Benhur Abalos, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-inspeksyon sa ilang paaralan at pasilidad sa nasabing lalawigan upang masuri ang lawak ng pinsala ng kalamidad. Binigyang diin ni Secretary Angara ang kahalagahan ng malawak at organisadong pakikiisa ng iba't ibang ahensya upang tiyakin na hindi maaantala ang pag-aaral ng mga batas sa kabila ng krisis. Matatanda ang naapektuhan ng Davao Occidental sa malawakang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sinundan naman ito ng flash flood at landslide dulot ng habagat at bagyong Inday. Pinalala rin ang sitwasyon ng lalawigan nang masundan pa ito ng magnitude 6.5 na lindol. Bilang tugon, naglaan ang DepEd ng 3.51 million pesos para sa on-ground operations, 2.61 million pesos naman para sa clean-up at clearing operations, habang 1.449 million pesos naman para sa minor repairs sa apektadong paaralan. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga local government units o LGUs, Department of the Interior and Local Government o DILG at mga health workers para maipaabot ang kaukulang tulong gaya ng relief assistance, engineering reviews at pagbuo ng mga climate resilient na pamantayan sa pagpapatayo ng eskwelahan. Para sa EuroTV News, ako si Jillian Ejercito, sumasaludo sa bawat Pilipino.